Okay, another day, another ref to repair mga karakul. Okay. No frost ito. No frost na ref na ang problema, hindi niya napapalamig ang kanyang fridge at ang kanyang freezer hindi rin tumitigas o nagyayelo yung mga item. Alright, so ayan, may kusa dito. So una natin gagawin, testingin muna natin to para malaman natin kung ano ang problema ng ref na to. At yun nga yung ating nalaman nung imbestigahan natin, hindi daw lumalamig ang kanyang fridge at ang kanyang freezer, malambot ang mga item. So, sa pagbukas natin, ito yung sumambulat mga kamaster. Oh, kita nyo yung sa flooring. Di ba? Hindi ko nasasabihin pero bakit ganoon? Siguro sa kabisihan ng mga tao dito. At napansin ko rin sa kanyang blower may tumigas na yellow. So, malamang dito tayo magfo-focus. At sa kanyang evaporator, kung napansin nyo, wala namang yellow na namuo. So, ibig sabihin nagfa-function yung kanyang heater, yung kanyang thermosensor. So, ang gagawin natin dito, tanggalin natin itong yellow na to. Kung makikita nyo, tumigas siya at kumalang sa kanyang blower. Ayan, so poke-poke lang ang gagawin natin dyan para matanggal natin yan. Dahan-dahan lang baka madama yung kanyang LEC. At sigurado ako papalit ka ng LEC ng fan motor mo. At ayan nga mga kamaster, kung makikita nyo, buksan natin ng konti. Kunin natin yung yellow. May yellow yan may yellow dyan sa loob niyan. Yan ang dahilan kung bakit na-stack up yung kanyang blower. At yun ang dahilan din kung bakit hindi lumalamig yung kanyang fridge at yung evaporator niya or yung kanyang freezer hindi makapagpatigas ng mga item. At ito nga, kung makikita nyo, tanggal na. At umiikot na yung blower. Ayan o, di ba? Kulay yellow. Sikit lang natin ito pero grabe. Walang hygiene itong ref na to. So, for short, nilinis ko ito. Pinaganda ko yung freezer kasi hindi yung mga jelly kasi niyan nanggagaling yan sa mga dumi or yung mga dugo ng karne na nilalagay natin o kaya mga juice, anything na tumigas dyan, umahalo dyan, titigas yan at kakapit dyan sa body ng ating freezer. At yan ang mangyayari kahit hindi sira yung mga component ng ating ref. Kapag kaya na tumigas yung mga dumi na yan, talagang may stack up yung ating fan motor at hindi magpo-function na maayos ang ating ref. At ito nga yung nangyari sa ref na to. So, tuloy lang tayo sa paglilinis mga kamaster, mga karakul. At ito na, kita nyo naman, kumintab na. At ito yung kanyang blower, umikot na rin. So, tinesting ko na yan. Ayan o, ayan, di ba? Connected lahat yan, tapos isinaksak ko ulit. Tinesting yung ating ref at yan nga, gumana na mga kamaster, mga karakul. And to make sure na tama yung hula natin, kasi hula lang ginawa natin, kasi nga, may physical appearance yung ref na to. Oh. So, i-check pa rin natin yung mga piyesa para sure tayo na okay ang ating ref na ginagawa at hindi tayo mabakjab. Pero physically, nakita nyo naman yung talagang nangyari, di ba? Ay. So, ito yung kanyang sensor. Ayan. Yan yung kanyang anti-freeze sensor. Yan yung nag-switch on sa ating board. Kasi board operated na itong no frost na to. Hindi pa siya inverter pero board na yung ginagamit. And tanggalin din natin yung heater at saka yung fuse para ma-check natin kung goods lahat ang kanyang parts. So, base sa ating pag-checks, ang ating tester ay nakalagay sa ohms. Siyempre, lagi yan. Ayan, kung makikita nyo, buo naman yung kanyang defrost sensor. O, di ba? Ayan, 5 point, medyo malikot lang kasi isang kamay lang yung ating ginagamit mga kamaster. Pero, buo yung kanyang sensor. Ayan na, oh, di ba? 4.9, 5.0. So, pasok siya. Goods ang ating defrost sensor. Alright, so isinunod naman natin yung kanyang heater mga kamaster para ma-sure natin na talagang okay yung ating ref. At ito nga yung kanyang ohms. Oh, ayan oh. Oh, 36 point something. So, ibig sabihin, 3.6 ba yun? Ibig sabihin, goods din yung ating heater, hindi siya shorted. Okay. Then yung kanyang fuse, chinek din natin at okay naman siya. Ayan. Oh, di ba? Kitang-kita naman ang ebidensya. Oh, 000 yan kasi nga fuse yan. At ayun nga mga karakul, okay yung ating lahat ng component ng ref na to. So, ibalik na natin para testingin. So, may mga guidelines naman yan, o kaya may guide yung ating mga terminal, so hindi tayo maliligaw dyan kung saan ang mga tinanggal nyo. Pero, para sigurado, picturean nyo rin mga kamaster, mga karakul, para hindi maligaw kapag kayo ay nagtanggal ng mga terminals. Importante kasi maibalik nyo sa tama, kasi pagka hindi nyo na ibalik sa tama yan, sigurado ako, putok ang ref mo. O, di ba? So, tandaan nyo lagi yan. And then, pagkalagay nyo yan, ibalik ng maayos yung kanyang cover, yung assembly, ha?
para hindi magkaroon ng back job ang gawa nyo. Pero sure ako dahil lang doon sa yellow na nag-stack up kasi nga jelly yun na tumigas doon sa kanyang blower kaya nagluko ang function ng ref na to. So ayan siya. Oh, ibalik din yung mga tornilyo kung may mga tornilyo kayong tinanggal, mga screws at ilak ng maigi para kapag nilagay nyo yung mga shelves eksakto at hindi ito sasayad. At kung nakarating na kayo sa puntong ito mga kamaster, mga karakul, pwedeng paki-comment naman down below para ma-notify ko kayo or malaman ko kung hanggang saan nakarating ang video na to. At ayan nga, tapos na tayo mga kamaster, mga karakul, working na ating ref. Maraming salamat po.